Si Jesus Christ ay nakabuhay ng patay. Si Jesus Christ ay nakapagpagaling ng mga may sakit, nakapagpagaling ng kitongin, nakapagpakita ng bulag, nakapagpalakad ng pilay, at sa lahat po ng mga milagrong pinapaniwalaan ng ibang pananampalataya bukod sa Islam, ay nababanggit po sa Quran yung mga milagro na ito. Isipin niyo po mga kababayan, isang haplos lang ni Jesus Christ sa isang bulag nakakakita. Sa isang haplos lang sa kanyang paan ng isang pilay nakakalakad. Yung may leprosy na isang taong kitungin ay nagumagaling yung kanyang sakit. Yun po ay kapangyarihan at milagrong dala-dala ni Jesus Christ, hindi po para ipakita sa tao na siya ay Diyos. Sapagkat yun po ay isang palatandaan na nanggaling siya sa Diyos. Hindi po yun niya nagawa ang makabuhay ng patay. Nang makabuhay ng patay upang sabihin ng mga taong siya ay Diyos, mga kababayan. Opo, mga kababayan, hindi po kami mga tinatawag na anti-Kristo. Di ba, may tinatawag silang anti-Christ. At isa sa mga iniisip nila, pag Muslim, hindi yan naniniwala kay Kristo. At yung paniniwala nila na yan, taliwas sa paniniwala ng mga naniniwala kay Kristo. Hindi po kami under ng umbrella ng Christianity. Pero naniniwala po kami kay Jesus Christ. Kaya nga sinasabi namin, maniwala man kayo o hindi, kami pong mga Muslim ay hindi po anti-Christ at hindi po kami anti-Kristo. Sapagkat kami po ay naniniwala kay Jesus Christ at sa kanyang ina na si Virgin Mary, kagaya din po ng paniniwala ninyo sa inyong pananampalataya. Dito po tayo nagkakaiba, mga kababayan. Kung kayo po ay naniniwala kay Jesus Christ, at kami din naman pong mga Muslim, para po maunawaan ninyo ay naniniwala din kay Jesus Christ, ay isa-isahin po natin tungkol sa aming pananampalataya. Hindi na po sa inyong pananampalataya kasi alam nyo na po yan. Ako po'y dating isang Romano Katoliko kasi kaya alam ko po yung paniniwala ng Romano Katoliko tungkol sa tinatawag na kay Jesus Christ. Dito po namin gustong ipaalam sa inyo yung tungkol naman sa paniniwala namin tungkol kay Jesus Christ. Bilang isang Muslim, ano ba ang paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ na naiiba doon sa paniniwala ng mga hindi Muslim tungkol kay Jesus Christ? Una po, kaming mga Muslim naniniwala kami na si Jesus Christ ay ipinanganak na ang kanyang nanay, ang pangalan si Virgin Mary. O di kaya sa Arabic, si Maryam, na anak ni Imran. Yun po ang kanyang pangalan. Diba? Si Virgin Mary. Naniniwala kaming siya ay nagkaroon ng anak, si Jesus Christ, na hindi dumaan sa normal na pamamaraan na pagkakaroon ng anak. Diba, hindi ba ang pagkakaroon ng anak ay kinakailangan mo ng babae at lalaki? Yung babae, kinakailangan niyang mayroong partner na lalaki para magkaroon siya ng anak. Pero po sa paniniwala ng Islam, at siguro po mga kababayan, naniniwala din po kayo doon, na si Jesus Christ po ay ipinanganak na wala pong gumalaw sa kanyang nanay at wala pong asawa si Virgin Mary. Kaya po siya tinaguri ang Virgin Mary sapagkat wala po siyang lalaking kinasama, ngunit siya po ay nagkaroon ng anak. Naniniwala kami doon. Naniniwala kami na si Virgin Mary yung kanyang nanay at naniniwala din kami na si Jesus Christ ay wala pong tatay. Di ba? Kumbaga sa Romano Katoliko, sa ibang pananampalataya, naniniwala sila na wala nga talagang ama si Jesus Christ. Kami ding mga Muslim naniniwala ayon sa Quran, sa aming paniniwala, sa banal naming aklat, si Jesus Christ po ipinanganak na wala po talaga siyang tatay. So, halos magkapareho lang po yung ating paniniwala tungkol kay Jesus Christ. Saan po tayo magkakaroon ng pagkakaiba sa paniniwala kay Jesus Christ, mga kababayan? Kaming mga Muslim kasi, naniniwala kasi kami na si Jesus Christ din ay kakaiba sa lahat ng mga taong nabuhay dito sa mundong ito. Hindi po ba? Kasi, ang totoo, pag nakita natin at nalaman natin wala siyang tatay, ang ibang mga tao, miraculous, kumbaga, milagroso yung pagkakapanganak sa kanya.
Pero hindi nangangahulugan mga kababayan, kapag ang isang pagkakabuhay dito sa mundo ay walang tatay, ito na yung magiging dahilan natin upang gawin natin siyang isang Diyos o anak ng Diyos. Sapagkat yun po ang pinagkaiba ng mga Muslim sa mga hindi Muslim. Naniniwala kami kay Jesus Christ na siya ay pinanganak ng walang tatay at milagrosong pagkakapanganak, pero hindi kami naniniwala na siya ay dahil milagroso yung kanyang pagkakapanganak, siya na ay isang anak ng Diyos o di kaya Diyos na nagkatawang tao. Yun po yung pinagkaiba natin mga kababayan. Kasi bakit? Kung ang basihan ng pagiging Diyos, dahil wala lang siyang anak, wala lang siyang ama, kaya siya pinanganak dito, meron din namang mga taong nabuhay dito sa mundong ito na wala rin namang ama at wala rin namang ina. Mas matindi pa nga yung kanilang pagkalikha. Katulad halimbawa, meron ba kayong kilalang taong nabuhay sa mundong itong walang nanay at walang tatay? Si Jesus Christ wala lang siyang tatay, pero meron siyang nanay, si Virgin Mary. Pero may kilala ba kayong isang tao na nabuhay sa mundong ito na walang nanay at walang tatay? Siguro mag-iisip kayo, sino kaya yung taong yun na walang tatay, walang nanay, nabuhay sa mundong ito? Meron po mga kababayan. At yun po ay kilala ninyo. Hindi lang siguro ninyo maaalala sa ngayon. Pero pag binanggit ko po yung kanyang pangalan, maaalala nyo po, oo nga no, wala nga siyang nanay at wala rin siyang tatay. Sino po yun? Meron pong ipinanganak, meron pong nabuhay sa mundong ito na hindi dumaan sa panganganak. At walang nanay, walang tatay. Sino po yun? Si Adan, si Adam, alayhi salatu wassalam, ang pinakaunang tao dito sa mundong ito, ay nabuhay ng wala pong nanay at walang tatay. At ganun din naman ang kanyang asawang si Eva at saka si Adan. Si Eva, ayon sa paniniwala po ng Islam, ay kinuha lamang mula sa tadyang ni Adan. Si Eva po ay wala rin siyang nanay at wala rin siyang tatay. So, ibig sabihin, kung ang batayan upang sabihin na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos kasi wala siyang tatay, eto si Adan at saka si Eva, wala ring nanay at wala ring tatay, pero walang sino mang tao na sumasamba sa kanilang dalawa at tumatawag sa kanilang sila ay mga Diyos o anak ng Diyos. Hindi po ba, mga kababayan? Yun po yung logic sa aming pananampalataya. Sa aming pong mga Muslim, sa paniniwala namin, sa mga Muslim, naniniwala kami na si Jesus Christ ay merong kapangyarihan na ibinigay sa Kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, yung Diyos ng mga Muslim. Hindi pong saganang sa Kanya. Si Jesus Christ po ay kumukuha po yung Kanyang kapanahunan nung nabubuhay siya, kumukuha ng isang putik, clay, at ito ay Kanyang hinuhulma na parang hugis ibon, at dahil sa kapahintulutan at sa haplos niya, ito pong ibon na ito ay nabubuhay. Si Jesus Christ ay nakabuhay ng patay. Si Jesus Christ ay nakapagpagaling ng mga may sakit, nakapagpagaling ng kitongin, nakapagpakita ng bulag, nakapagpalakad ng pilay, at sa lahat po ng mga milagrong pinapaniwalaan ng ibang pananampalataya bukod sa Islam, ay nababanggit po sa Quran yung mga milagro na ito. Isipin niyo po mga kababayan, isang haplos lang ni Jesus Christ sa isang bulag nakakakita. Sa isang haplos lang sa kanyang paan ng isang pilay nakakalakad. Yung may leprosy na isang taong kitungin ay nagumagaling yung kanyang sakit. Yun po ay kapangyarihan at milagrong daladala ni Jesus Christ, hindi po para ipakita sa tao na siya ay Diyos. Sapagkat yun po ay isang palatandaan na nanggaling siya sa Diyos. Hindi po yun niya nagawa ang makabuhay ng patay. Upang sabihin ng mga taong siya ay Diyos, mga kababayan. Ang ating point dito, mga kababayan, sa ayon po sa Islamic perspective, sa paniniwala po ng Muslim, si Jesus Christ po ay makapangyarihan. Si Jesus Christ po ay merong binigay sa kanyang kapangyarihan ang Diyos. Nakakabuhay ng patay, nakakapagpagaling ng kitongin, nakakapagpalakad ng pilay, nakakapagpakita ng bulag. Pero hindi po nangangahulugan na siya po ay Diyos. Yung po ang katotohanan sa aming mga Muslim tungkol kay Jesus Christ. Yun po siguro yung ating pinaka-common denominator tungkol kay Jesus Christ.
Ito po yung pinagkakaiba natin mga kababayan kay Jesus Christ. Kung naniniwala ang mga Muslim na siya ay pinanganak na walang nanay, siya ay nakagawa ng mga milagrong mga gawain dahil doon sa kapangyarihang binigay sa kanya ng Diyos. Ang pinagkaiba po natin, kami pong mga Muslim, hindi po kami naniniwalang siya ay Diyos o yung anak ng Diyos na nagkatawang tao. Ano pong paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ? Siya po ay isang propeta, siya po ay isang sugo ng Diyos na sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundong ito upang ipalaganap ang salita ng Diyos sa mga tao at paniwalaan ng mga tao at sambahin ng mga tao, hindi siya, kundi yung Diyos na nasa taas na sinasamba niya. Hindi ba si Jesus Christ ay nananalangin din? Katibayan na siya ay hindi Diyos. Hindi ba nung siya ay tinawag doon sa bundok ng Gitsimanya, siya ay nagpatirapa at sabi niya doon sa kanyang pagpapatirapa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Katunayan na si Jesus Christ, ayon sa paniniwala ng mga Muslim, hindi po siya Diyos kasi nananalangin po siya. Meron po siyang pinapaniwalaan. At bilang panghuli mga kababayan, kaming mga Muslim ay naniniwala. Ito po yung wala po sa ibang pananampalataya na naniniwala kay Jesus Christ. Kami pong mga Muslim naniniwala na si Jesus Christ o sa Arabic, Isa ibn Maryam, si Isa na anak ni Maria, si Jesus Christ po ay buhay ngayon at hindi patay. Kami pong mga Muslim naniniwala na si Jesus Christ ay buhay at hindi patay. Sabi ni Allah sa Quran, nung huhulihin na siya ng mga paraseyo doon sa kanilang lugar sa Jerusalem, nung huhulihin na siya, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tunay na hindi napatay ng mga paraseyo at mga Hudyo si Hesus Kristo, at hindi rin siya naipako sa krus, hindi namatay, hindi naipako sa krus, at sabi ni Allah, bal rafa'ahu Allah. Ngunit si Jesus Christ ay iniangat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Kaya naman, iniangat siya ni Allah, ruhan wa jasadan, siya ay iniangat ni Allah sa kalangitan, sa ikalawang baitang ng langit, siya po ay buhay ngayon. Siya po ay buhay pisikal at spiritual, buhay po si Jesus Christ. Kaya kaming mga Muslim naniniwala na si Jesus Christ ay buhay at may pinapaniwalaan kami na kagaya din ng ibang paniniwala, may tinatawag na the second coming of Christ. Naniniwala po ang mga Muslim na darating po ang pagkakataon na babalik si Jesucristo dito sapagkat hindi pa siya patay. Buhay pa po si Jesus Christ. Pag siya ay bumalik dito, ito na po yung isa sa mga sign ng Day of Judgment sa araw ng paghuhukom mga kababayan. At kapag dumating po dito sa atin, sa mundong ito, si Jesus Christ, ano po yung kanyang mga gawain? According po sa pananampalatayang Islam sa mga Muslim, kapag dumating ulit si Jesus Christ dito sa mundong ito, may mga gawain siyang hindi pa niya natapos at tatapusin niya. Siya po ay bababa sa Damascus, sa Syria, tangan-tangan po ng dalawang anghel, at bababa po siya doon sa lugar na kung saan ang pangalan ay White Mosque o yung kaya masjid ng mga Muslim na puti sa Damascus. At sa araw po na yon, umaga po yon, bababa siya doon at siya ay makikilala ng lahat ng mga tao at tamang-tama magdadasal po ang mga tao doon sa panahon na yun kasi umaga yon, Salatul Fajr, at sasabihin ni Mahdi, yung leader ng mga Muslim sa panahon na yon, ikaw na yung mag-imam, sasabihin ni Jesus Christ na hindi ako naparito para ako ay magdala ng panibagong batas, kundi ang aking pagpaparito ay upang sundin at ipagpatuloy ang batas ni Muhammad. Kaya ibig sabihin si Jesus Christ po, sa pagbabalik niya po ay totoong siya ay isang Muslim, ayon sa paniniwala ng aming mga paniniwalang mga Muslim. At kapag si Jesus Christ po ay dumating po dito sa mundong ito at bumalik po sa second coming niya, ito po ang mangyayari. Una, naniniwala ang Muslim ayon sa katuruan sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad na kapag dumating si Jesus Christ, ang gagawin niya dito, una ay sisirain niya ang lahat ng cross ayon sa paniniwala ng mga Muslim. Para po meron kayong idea. Sisirain niya ang lahat ng cross. Pangalawa, papatayin niya ang lahat ng baboy. Pangatlo, ay tatanggihan niya at hindi niya tatanggapin ang jizya o yung taxation, yung binabayad ng mga hindi Muslim para sila ay maging mapayapa sa mga Muslim sa panahon ng digmaan. Tatlo po yan. Hindi siya una, papatayin niya ang mga baboy. Pangalawa, sisirain niya ang lahat ng cross.
Pangatlo, hindi nila tatanggapin ang jizya. Pang-apat, tanging si Jesus Christ lamang po sa paniniwala ng Muslim ang makakapatay sa Antikristong totoo o si Dajjal. May Antikristo talaga, si Dajjal na darating at magsisira dito sa kabuuan ng mundo. At walang makakapatay dito sa kanya maliban kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ay mamumuhay dito sa mundong ito. At ayon din sa ibang mga narration sa aming pananampalataya, siya ay hindi namatay at hindi nagkaasawa at hindi nagkaanak. Kaya mayroong narration sa amin na siya ay mamumuhay sa mundong ito ng ilang taon, siya ay magkakaroon ng asawa at siya ay magkakaroon ng anak at mamamatay siya bilang ordinaryong tao kasi hindi pa siya namamatay. So ito po yung paniniwala ng mga Muslim. Ito po yung katuruan ng Islam tungkol kay Jesus Christ. Yun po yung sinasabi namin na hindi po kami anti-Christ sapagkat mas detalyado pa po ang aming kwento tungkol kay Jesus Christ sa kanyang pagkabuhay mula nung bata pa siya, sanggol pa siya, hanggang sa siya ay mamatay, hanggang sa pagbabalik niyang muli dito sa mundong ito, hanggang sa siya ay mamatay ng muli. Mamatay talaga siya ng tuluyan. Kumpleto po yung aming pananampalataya sa turo na ito, mga kababayan. Kaya hindi po ulit, sasabihin ko, hindi pong muli anti-Christ ang mga Muslim, kundi kami po ay naniniwala sa tunay na estado sa kalagayan ni Jesus Christ, which is siya po ay isang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga sa Quran, bilang panghuli, sabi niya, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدَ. Ito po yung Quran na Arabic. Ang kahulugan po nito is ganito. At nung sinabi ni Jesus na anak ni Maria, o angkan ng Israel, makinig kayo sa akin, tunay na ako ay sugo ng Diyos para sa inyo, sa mga Israelitas. Kaya ito'y natutugma doon sa Biblia na nakalagay sa Biblia, hindi siya isinugo liban sa mga naliligaw na tupa ng Israel. Sugo lamang po, propeta lamang po si Jesus Christ, mga kababayan. At ang sabi doon, at ako'y nagbibigay sa inyo ng isang magandang balita na meron isang tao na sugo na darating pagkatapos ko, ang pangalan niya ay Ahmad. Siya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala po kami, pagkatapos po ni Jesus Christ, may propetang dumating, ang pangalan niya ay si Ahmad, o di kaya isa sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para po sa inyong mga nakikinig po ngayon, subukan po ninyong pag-aralan yung tungkol sa Islam, ang tungkol po kay Jesus Christ, ang tungkol po sa propeta namin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang hari nawa, baka sakali kayo ay maliwanagan sa katotohanan, mga kababayan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pasensya na po sa disturbo sa inyo. At inshallah ay